referee din ng PPA. Kasama din si Ma'am Rose, naging part ng PPA. And then sila po yung punong abala. Background ng NBL for those na hindi familiar. There's NBL Pilipinas, which is the international franchise. We work closely with NBL Australia, NBL New Zealand. Nangyari, ang jump ball situation definitely dito rin mangyayari. Pag dito nangyari, napapagitnaan ng 3 points at ng edge ng half court, dito ho ilalagay sa center circle. Bakit dyan? Mas malapit dito. Para ho mawala yung sinasabing advantage tsaka disadvantage. Dito ko nilagay yung jump ball. Ano ang merong advantage? Si ex-player. Kung dito sila sumushoot, lamang na po sila sa pagtapik ng bola. Pag dito nangyari ang jump ball, lahat ho ay merong equal opportunity. Klaro po tayo. Pag dito nangyari ang jump ball, dito rin ho natin i-administer ang jump ball. Ang tawag ho dyan, nearest spot lahat ang mangyayari. Okay. Isimula ho tayo ulit sa jump ball. Wala hong may-ari ng possession arrow. Magkakaroon tayo ng possession arrow, first 3 minutes. Pagdating ulit ng last 2 minutes, patay na naman po ulit ang jump ball. 18 under and 21, normal basketball. Hindi mo siya running time. Okay. To 6:21, pero ngayon 3 timeouts sa first half, 3 timeouts sa second half, at 1 timeout sa overtime. So total timeouts natin 7. Clear? 6, hindi 5, 6 personal fouls. Ang team penalty natin, dahil 6 personal fouls ka, 6 team fouls para mag-penalty. Okay. May papaliwanag lang po ako dyan. Pwede ako maghiram ng 2 mandalaro na Belkaibigan. Kita ako sa iyo kayo naman. Alam mo yung gumagano. Okay. Team A, Team B. Sabi ko, di ba, para mag-penalty ka, 6. During the course ng 4th quarter, 5 minutes, si Team Liit ay penalty na. Pero si Team Salamin ay 2 team fouls pa lang. Dahil magaling siyang dumipensa, ang nakasanayan natin, pagpasok ng last 2 minutes, meron akong fouls to give. Sa atin, pagpasok ng last 2 minutes, yung 2 team fouls niya o 3 team fouls niya, madi-disregard lahat yan. Okay. Pero po ako na isa, sir, pero po na ikaw, sir. Para ito may example, para klaro sa inyo. Dito kasi matabi ko. Kaya kung pwede na yung answer ko, isa na lang mamaya, para group na kami. In the event na final niya, ito. Okay? First team foul under the last 2 minutes. Hindi pa siya penalty. Final niya ulit ay ibang... Sir, meron ka ulit, sir. Yan, malapit na. Boy band na kami. Okay. Final niya ay ibang players naman. Doon pa lang papasok ang penalty situation. Titing ko. First, duration ng 4th quarter, under the last 2 minutes, all throughout the game, penalty na siya. Ito ay dalawa pa lang ang team fouls niya.
Pagpasok ng last 2 minutes, pinaul ko to. First team foul. So yung 2 team fouls ko, huwag nyo nang pansinin yan. First team foul, wala pa. Second team foul, pinol nyo ulit to. Doon pa lang magiging penalty. Thank you sa inyo, sir. Bakit to? Iniiwasan ho natin na may fouls to give. Ang ginagawa ng iba ay pinapaul. Minsan, sa interpretasyon ng referee o game official, pumapasok ang alin. Ang ginagawa doon ganito. Unsportsmanlike foul. So, in the event, maiwasan natin yan. Hindi ko ho ito rules. Ito ay kahit NBA at PPA rules nila ito. Iniiwasan natin na mabigyan ng unsportsmanlike foul o flagrant foul kada may mangyayari foul situation at hindi na ho kayo para hindi ho ma-stop yung flow ng game ay every time na magpa-foul ka ay penalty o 2 shots na ang ibibigay sa both teams. Alin man sa kanilang dalawa ang mag-foul. Clear po tayo? May tanong? Wala ho yung tuloy-tuloy na penalty. Back to 0 yung dalawang team. Si Team A, si Team B, kung sila ay penalty at nag-overtime tayo, 0-0 ulit sila. Pero yung fouls nila ay tuloy-tuloy pa rin. Okay? Entering third team foul, dahil 6 ho tayo, entering third team foul, doon pa lang ho magkakaroon ng penalty situation. Tingko pagdating ng overtime, hindi ho tuloy-tuloy ang penalty bagkos entering third team foul, doon pa lang magbibigay ng free throw o penalty situation. Natin, hindi ho siya 5 seconds bagkos 8 seconds. Masyado nang mahaba para sa mga bata yan. Lalo mga bata, mga 10 under. Hindi pa nila alam yung konsepto ng limit ng free throw. Sa atin ho, 5 seconds. Ang flapping ho natin, nakasanayan nyo ang flapping sa amateur, lahat involved sa flapping. Sa atin ho, may bola. Kung siya ang may hawak ng bola, mag-a-apply lang ang flapping natin sa depensa. Lahat ng players na off the ball, wala akong pakialam ang flapping dyan. Silang dalawa lang, siya lang ang magkakaroon ng flapping o technical. Wala akong time warning. Hindi ako naniniwala sa warning. The more ka nag-warning, the more na ulit-ulit niya. Simulan pa lang muna natin ng technical na agad. Okay? So siya lang ang mabibigyan ng penalty o mapipenalize ng technical foul. Ito, example, nag-dribble ka. May bayad dyan, mahal bola. Nag-dribble siya, nag-flap siya, naagawan nito ng bola. Wala akong ibinibigay na technical sa kanya. Kasi sa kakaarte niya, naagawan siya ng bola at sumut, kasalanan niya na yun at hindi ito kasalanan. Clear po tayo? Ang flapping natin only applies sa depensa, wala sa opensa, at yung ibang players away from the play ay hindi ko part ng flapping except flagrant foul o unsportsmanlike foul. Doon lang mag-a-apply sa lahat yan. Clear? Mamaya na yung praise. Pwede magkaroon tayo ng team captain. Isang captain at co-captain. Sa atin na kung sino ang designated na captain, sa roster nyo ho, example, si 1, 2, 3, 4, 5. Ito ang ginawa nyo captain ball. Ito ang ginawa nyo co-captain ball. Sa FIBA rules, dapat start of the game naka-designate yung captain ball. Tama po ba ako? Sa atin ho, kahit nakaupo yan, siya pa rin ang
captain ball o co-captain. Pwede siya magtanong, clarification, for the rules na nga. Only rule clarification, hindi o complain. At during dead ball o timeouts, coaches, minsan kasi nagiging literal tayo dun sa sinasabing dead ball. Hindi porket nagbibigay ako ng free throw, ay dead ball siya. Maliho yung konsepto ng pagkakaintindi nyo sa dead ball na yan. Kasi during that time, nag-a-award ng free throw. Hindi mo siya dead ball. Buhay ang bola, patay lang ang oras. So hindi siya dead ball. Ang dead ball no, ang sinasabi lahat ay nasa bench. Time out ang binigay. Kasi patay ang oras, patay din ang bola. So klaro po yan ha. Pwede nung magtanong si captain, si co-captain, si first assistant, at si head coach. Basta po ang mga teams ay parehong nasa bench sila. Isa ay nag-request ng timeout. Sabihin nyo, bakit po kinaklaro sa ito? Yung iba kasi, ang nakasanay natin, even sa collegiate, ay dead ball naman. Oo nga, dead ball. Pagkabigyan ng last free throw, nangyari, papaliwanag pa na kay coach. Dead ball pa ba? Paano kung may isang sitwasyon? Wala na. Kapag sabihin ni coach, nabis mo, kinakausap mo. Wala na. Pag sinabi namang hindi kita kinakausap, sabihin mo, sobrado ako. Nakigits niyo po ako. Kaya po, pinapayawan sa inyo, yung konsepto na hindi ho dead ball yung during nagbibigay doon. Buhay pa po lahat. Kasi in the split of a second, sa last free throw, mamisultira, narito niyan, tumatakbo na ho ang oras. So clear po sa atin ha. Okay, any questions po? Sa coaches naman ho, dalawa lang ang pwedeng tumayo. Yung designated first assistant at saka yung head coach. Hindi ho pwedeng tatlo. Hanggang dalawa lang. Iloso po tanong. Sanay na ko tayo dyan. What if naupo si first assistant o naupo si head coach, tumayo yung isa? Pwede. Ano masabi ko? Dalawa lang ang pwedeng tumayo. Naupo si first assistant, si head coach naupo. Pinatayo yung first assistant na dalawa. Pati technical? Hindi. Ano masabi ko? Dalawa lang ang pwedeng tumayo. Pero ang trabaho ng dalawang yun ay magtimon dahil sila lang ang binigyan ng authority mag-practice. Pero any clarification, si head coach o si first assistant lang ang i-entertainin ng referee. Klaro po. Again, nakaupo yung dalawa eh. Oo nga, nakaupo nga. Nakatayo ka. Pero doon sa papel, sa gana ninyo, sino ba nakadeclare na head coach sa first assistant? Sila dalawa, di ba? Sila naman pwedeng kausapin namin. Clear po tayo? Kanina ni tournament director, live stream di wala on ano pa, discussion, di ba? So, paliwanag ko lang mo, meron po tayo yung head coach challenge. Brief lang para meron kayong idea sa susunod. If ever na magkaroon, meron kayong dalawa. Isa sa first half, isa sa second half. Okay? Pag ginamit nyo ang challenge, dapat ang referee ay merong initial call. Dapat may tawag, may anything, traveling, foul, pwedeng i-challenge. Basta may initial call. Pag naman nanalo kayo sa challenge, nag-challenge kayo dapat, meron din kayong time out. Dapat may time out po kayo, coaches. Kasi pag wala kayong time out, may challenge kayo, wala rin ibibigay na challenge sa inyo. Dapat dalawa ang meron. Okay. Nag-challenge kayo, meron kayong time out, at meron kayong challenge. Pag nanalo kayo sa challenge, ibabalik yung time out nyo, pero yung challenge nyo, wala na. So, example, meron kayong dalawang time out, ginamit nyo. Nag-challenge ka, naging successful, magiging dalawa ulit ang time out nyo. Pag naman natalo kayo sa dalawa, challenge, mawawala yung dalawa. Yung challenge at yung time out natin. Pagdating ng fourth quarter, ganun din, ng second half, ganun din.
isang challenge magkakaroon basta may time tayo. Basta may initial goal, pwede ho natin i-apply ang challenge. Okay. Laruin ko lang ulit. Wala ho kami review under the last 2 minutes. Kaya ho may challenge kayo ay inilagay ko na ho yung challenge dyan. Ano-ano ho ang pwedeng i-challenge? Act of shooting, sideline, meaning sa tingin nyo, nung tumira siya ay hindi siya pang 2 shots, binigay ng referee 2 shots, pwede mo siya i-contest para maitama. Kung sa tingin mo naman, 2 shots siya, ginawa ng referee, sinay, pwede mo siya i-challenge. Lahat ng klase ng fouls, blocking, illegal screen, pwedeng i-challenge. Traveling, even flopping, 8-second violation, backward violation, shot clock violation, ball out of bounds, goal interference, goaltending, o offensive basket interference. Pwedeng i-challenge. Ang hindi lang pwedeng i-challenge ay yung technical foul at yung flagrant foul o unsportsmanlike foul. Kasi ho yan ay mabigat na penalty na ang ipinataw ng referee. Okay. Coaches, nakasanayan natin sa amateur. Sa amateur ho, hindi ho sila upgrade. Sila po ay hindi sila downgrade. Sa kanila ay upgrade. Sa atin ho, baliktad. Huwag po kayong magre-react pag tumawag si referee na unsportsmanlike foul. Okay, sa amateur kasi, ito, lahat po tayo, sabihin nyo kung tama o mali. Pag tumawag si referee ito at pag nagpa-review, ano ang tingin nyo sa tinawag ni referee? Coaches, ikaw coach, ang tingin mo pag gumanito ako? Ikaw, foul. So pag gumano si referee ni review, pagbalik ang nakabibigay, ganito na. Mag-aaway kayo hindi. Kasi alam mo Paul na, mag-aaway kayo hindi. Mag-aaway kayo, di ba? Kasi bakit? Lahat kayo, coaches, alam ko na yan. Kasi, ang alam mo, normal Paul lang ibinigay. Pagbalik, eto pala. Sa atin ho, iba. Pag tumawag si ganito na may palinaw ko ito, pwede siyang ma-downgrade. Kasi pag ito binigyan natin, may idea ka na. Pwede mag-stay yan o pwede bumaba yan. Mabigat kasi, alam mong normal foul lang at pag ganito, tapos disqualifying foul pala, lalo kayong mag-aaway ng referee. Sa atin no, pag ganito, at kung may review, nireview nila, at ganito, wala ko kayong pagdedebatihan kasi dumaan mo sa proseso. So malinaw po, hindi yung basta-basta magkaan yan. Kailangan ng tawag ng referee para uniform tayo ay ganito. So para may idea kayo na pwede siyang ma-downgrade o mag-stay yung initial call ng referee. Para klaro po sa inyo. Hey. Sorry. Technical foul. 3 ho para ma-disqualify si player o ma-eject sa game. 3 text. Sa amateur, 2 lang, di ba? Sa atin, 3. Okay. Ano ang combination para ma-disqualify ka? 2 technical fouls, 1 flagrant foul o unsportsmanlike foul. Yan o, tatandaan nyo. Pag nakadalawa sa technical, hindi pa siya ejected. Pag tumatlo, doon pa lang siya mali-disqualified. May 2 siyang technical foul at nagkaroon siya ng isang unsportsmanlike foul o flagrant foul, doon pa lang siya madi-disqualified. 2 unsportsmanlike foul, disqualified na yan. Isa lang na gumanon si referee na ganito, disqualifying foul, isa lang yan, ejected na siya. Sa coaches, ligayin, 1, 2, pero pang isa. Sa coaches naman, ito lumang tugtugin na ito eh. Dahil sa ensayo nyo, hindi kayo nagtugma-tugma. Ito si head coach, first assistant, at assistant, o kaya sol-soltan. Si coach, gusto mo ma-eject.
Anong gagawin mo? Meron dalawang klase din eh, direct at indirect. Pag indirect, kailangan magkakomit ng 3 technical foul. Sa amateur po ito 3 technical foul, ejected si coach. Sino tatay head coach? Siya na. Yehey, buhay na buhay. Technical to, charge sa kanya. Technical to, charge sa kanya. Si coach, charge sa kanya. Sa kanya, pag siya nagreklamong direct, dalawa lang. Huwag yun na humalaki. Dahil dito, iba ang technical niya, iba ang technical niya, iba ang technical niya. So, kung gusto mo maging coach, painin mo ito ng gamot para hindi mo din sa team niyo. Pampa-LBM. Pero hindi mo siya ma-eject kasi siya pa rin ang head coach. Ikaw ang may eject, ikaw ang may eject, pero si head coach stay sa game. Okay po? Clear? You. Clear path. Sa amateur, yung clear path na yan ay automatic unsportsmanlike foul o flagrant foul. Magaling nyo. Dalawa ulit kayo, dalawa. Tag-isa na lang kayo. Hey. Clear ba ito o coach? Clear. Clear. Okay. Siya yung may hawak ng bola. Dito siya sumushoot. Dito tayo sa inyo. Imagine nyo ko, ito yung dalawang speaker na yun ng goal nila. Opensa, depensa. So, nangyari, dribble siya, naagawan, mo ng bola. Sige, agawan ng bola. So, ginawa niya, pag-agaw, takbo, ay ginawakan sa braso. Gawa sa braso. So, sinabi ng referee, pa. Okay. Naliwanag ko lang sa inyo. So, dalawa. Sa atin, no, mabigat masyado yung unsportsmanlike foul. What if si player na to, okay, siya to, parang makita kayo naman dito. What if nakaisa na to na flagrant foul o unsportsmanlike foul? I-judge ng referee na unsportsmanlike foul. Tapos, siya ay key player pa. Na-eject. Sa atin, no, hindi. Pareho siya ng penalty ng unsportsmanlike foul pero categorized as a normal foul. Ibibigay pa natin yung meron si flagrant foul, unsportsmanlike foul na 2 shots plus possession. Ang pagkakaiba lang nito, example, ito yung kalahati ng court. Dito nangyari yung sitwasyon na naagawan siya ng bola, ipinal siya. Kung saan na-stop ang play, doon mo mag-throw in. Hindi katulad sa unsportsmanlike foul, itatawid na natin sa front court opposite ng bench side. Okay. Sumunod ka na malis. Meron pa akong mga paliwanag dyan. Baka kalalig sa lang. Meron ko ulit, kuya. Magkakampi kayo na yung dalawa. Okay. Ganun pa rin. Nakadepensa ka kunyari doon. Nag-dribble siya kunyari. Naagawan ang bola. Tumakbo siya. Okay. Pinaul niya. Ito naman yung catch dyan. Basta ako ay meron akong intensyong ipasa ang bola, papasok pa rin siya. Intent to pass the ball, magiging clear path pa rin siya. Pero pag nagawa lang ang bola at nag-dribble ako, hindi na siya po pwede kasi unang-una, wala kang intensyong ipasa yung bola sa kakampi. Okay. Nakukuha po natin, malinaw po sa ating coaches. Una, yung dalawa lang sila. Pangalawa, may kakampi na siya. Okay. Pero mawalang isa pa ulit. Sir, ngayon naman, magkabantay silang dalawa. Doon kayo ng konti sa tayo. Yan. Depensa, opensa, na, yan. Okay. Palit kayo. Yan. Yan, tama. Ayan, sorry. Palit. Okay. Okay, ito. Nag-dribble siya, nakagaw na ng bola. Okay. Nauna siya tumakbo. Takbo lang kunyari, pero napapagitnaan siya nito. Ito yung tawag na the goal, the offensive player, the defensive player. Hindi na mo siya magiging clear path. Kasi napagitnaan na siya ng again ng isa pa.
So, hindi na siya pwede maging clear cut. Yung dalawang factor lang ibigay ko sa inyo, yung una at yung pangalawang factor lang ang pwede maging clear cut. Okay. So, iwan mo na kayo dalawa, sir, pero parang dalawa. Mabenta kayo sa akin ngayon. Okay. So naman yung isa, ano yung TTF? Hindi yung siya marumi yan. Baka mamaya iba yung tinisip yung TTF pa. Transition take foul. Magkaiba naman po yan sa clear path. Pero kayo ng NBA, alam niyo yan, tsaka ng BPA. Transition take foul, ini-stop natin yung momentum ng teams go transition. So ito. Didribble siya, nagawa ng bola, ang ginawa niya, dribble ginawa ka na sa kamay. Wala siyang intensyong kunin yung bola, pero ang intensyon niya stopin yung transition player. Going to the basket, transition take foul. Sorry, yung palang take foul na sabi ko, di ba, ay yung clear path, 2 shots, block possession, di ba? Tapos, yan ay recorded as foul at team foul. Okay. Yun naman sa flapping, para maging klaro sa inyo, hindi siya part ng personal foul, pero part siya ng, pakinote ko to para malinaw sa inyo, baka magulat kayo. Sabihin, bakit hindi siya part? Yung flapping ay hindi siya part ng personal foul, pero kasi tineknikan mo na siya, mabigat, di ba? Hindi siya part. So mga dyan, magiging technical na siya, pero hindi siya part ng personal foul, magiging team foul lang ang ibibigay natin sa kanya. Para din po kasi masyadong mabigat. What if? Bumalik lang ako sandali what if, pang-lima ko na, ay pang-apat ko. Okay? Pang-apat ko. Masyadong mabigat. Okay? O kaya pang-lima ko. Wala, pang-lima na lang, huwag na pang-lima. Nag-graduate siya. Again, papasok na sa key player to. Siya yung nag-flap, siya yung key player. Papasok na sa lahat. Team. Ay, sorry. Tama, team foul. Team foul. Okay. Ito namang transition take foul sa nangyari. Ang transition take foul, mangyayari yan hanggat hindi nakakatawid sa kailan kayo kuya? May alis dyan. Paliwan ko sa kanila para maliwan sa kanila. Ito yung hindi ko lagi ng court. Ito yung 3-point. Mangyari mo yung transition take foul dyan, okay pa yan, part pa ng take foul yan. Pero pag ang bola na itawid na rito, magiging normal foul na lang siya. Okay. Hanggat hindi na itatawid sa nakakapasok dito, pag dito pa siya nakapasok dito, normal foul na lang siya. Pag dito pa nangyari yan, pwede pa rin siya maging transition take foul. Okay. Transition take foul, one shot, recorded as foul, recorded as team foul, plus possession. Kung sino yung final ng offended player, siya ang titira ng one free throw. Kung saan na-stop yung play, doon pa rin mag-throw. So, clear po tayo. Thank you. Sir, kung mangyari siya beyond 3.9, hindi ba siya matatawag as 3-point shots? Or as TTL pa rin? TTF pa rin. Yan ang nakalagay sa transition take foul. May tanong. Hindi, Coach, tanong ko lang. What if yung clear pass or TTF, naglabihan yung player na nakaw? Okay. Pili nung ano. Ano po? Na-injured yung balik kunyari, pass talaga matakas na. Injured. Oo. Same thing ang papasok sa atin dyan for 10 to 16 opposing coach. Yes. Ano na po siya? Pagdating ng nangyari yung fourth quarter, nangyari yung first to 3 quarters opposing coach. Pagdating ng fourth quarter, ikaw na ang BP. Yes. Basta pagdating ng fourth quarter, kayo na yan. Pagdating ng 1 to 3 lang, doon lang tayo sinasabi ko opposing coach lagi. Para po clear. Even sa, doon naman sa 21, same lang din. If ever yung tanong ni coach, ma-injury doon sa review, pag nakita ng referee na pwede siyang i-diretso na unsportsmanlike foul, hindi siya pang TTF. So, ginudge, hindi siya naka-recover. Pagdating ng fourth quarter, ikaw ang pipili ng shooter mo. Yun yung tinira ng free throw. So, please. May tanong ka, sir? Anong division ka po? Wala. Okay. Meron tayong tinatawag na house rules. Ito po, sir, parang po sa inyo.
medyo bago sa inyo yung iba dyan, ang tawag po natin dyan, house rules. Kasi different league, different rules yan. Bawat liga, merong kanya-kanyang rules yan. Okay. Undercutting an airborne player. Ano po yun? Ito po ay, naglaro din mo ako ng college, no? Ito po yung kinainisan ng mga coaches na talaga ito. Naistilan niya ako. Example, kami dalawa. Naistilan niya ako ng bola. Palayap siya. Sige, layap ka. Layap siya. Ang ginawa ko, airborne mo to ha. Nasa air siya. Nangyari, tumalon siya. Ang ginawa ko, ilandarkat ko siya. Sasabihin ng referee, di ba naman tumatama eh. So yung bang coaches, pag sinabi sila, nakakapanting ng tenga, di ba? Hindi pa natin tumama yan. Ano ang dapat pangalagaan natin bilang referee? Huwag lang mo yung kita, yung future ng bata. Kasi yung iba, okay, wala sa, pwede ba lagyan ng house rules? Kaya kung hindi ka walang house rules kasi iniiwasan ko yung makasakit. Wala akong undercutting sa nag-dribble kasi going for the ball yan. Pwede kong i-cross siya basta pinuha ko yung bola. Pag yan cross ko, binagda ko, magiging foul lang yun. Pero yung nasa area ko, at in-undercut mo ko, without contact, ay unsportsmanlike foul o flagrant foul natin. 2 shots, retain possession. Ano yung isa? Tumama! Kahit babagya, right hand. Disqualified foul yan. Pwede ka pang masuspend outright. 1 game suspension. So, sa akin daw, ba't ko sinasabi yan? Gusto kong protektahan, hindi lang mo yung mga naginan, kahit sa bata, hindi pa na naginan ng totally, ang 10 years old, hindi pa na yung totally ng basketball. Sa kanila yung mag-injury na. Eh, paano pag na-injury? At first time ka ng bata. Dito pala mo, pinoprotektahan natin yung okay, thank you. Okay. Diba? So, clear po tayo. Clear po tayo, wala pong tanong. So, basta tayo ha, basta undercutting and airborne pair. Pwede lang siya hindi maging undercutting pag ako ay nasa area siya. Sumalin siya ko para i-block yung tira niya. Pwede yan, sa tingin ng referee, supalpal o pwede yan matawagan ng wala. Basta may challenge kang gino. Pero kung intention mo lang ay ilangin. Kasi bakit? Ito yun sir eh. Lumayag yung bata na miss. Sino papagalitan? Ng coach. Bata. Ba't di mo gino-hurt? Eh technically, yung maka-steal ka, eh go hard na yun eh. Kasi masyado literal na lalang-lalang. Hindi. Effort at steal, hindi ba go hard yun? Eh yung effort mong pa-atake sa basket, hindi ba go hard pa rin yun. Kasi inilang ako ng tao, kaya nagmukha siya hindi go. Pero lahat dyan, go hard pa rin yun. Yung effort ko na ginawa ko nung una, ay go hard kasi gusto kong makagawang bola. At yung effort ko lumayap, nawala yung tira ko dahil pinalitiman mo ko, ay go hard pa rin yun. So dapat, i-penalize natin yung mga bata hindi alam yung tamang defense. So clear po tayo? Okay. Coaches, meron tayong house rules. Okay, coach. Sige, sir. Okay. Dito sa kanya Thank you, Coaches, meron tayong house rules. Number 1, hindi yung pwede sa game na naka-shorts. Basta dapat to naka-dress code. Sabi ni sir sa akin, nag-provide sa inyo ng uniform, so dapat to, yan ang isusuot nyo every game. Napakaswerte nyo. Meron kayong uniform kagad pang coaches. Okay. Second, hindi ako kami believer na yung bawal sa amin na sugal. Yan ang, kasi hindi namin pinopromote ang learning. Even sa mates namin sa pro, bawal ako. So coaches, as far as now, alam ni Coach Tom, ang cellphone ay kinukulit ng league organizer. Okay, sabi may nagtanong, paano kung doon pa lang sa umpisa? Alam niya, para ma-realize nyo, even 10 years old doon pinagsusugalan na. As early as 10 years old, pinagsusugalan na. Diba, hindi pinababoy no ang basketball. Walang pinagkaagay sa manok na panabong na nasa isang kayo, sa isang cockfight na nasa arena kayo. Diba, ang court ay tawag arena. O, pag pinagsusugalan mo yung bata, ang pangit tignan, hindi na siya basketball. So sa atin, bilang coaches, number 1, disiplina ng mga cellphone po natin hanggat maaari, ibibigay natin 5 minutes
bago mag-tip off. And, At, din sila 5 days lang ang isa. At 5 lang. Dati kasi 10. ang problema lang kasi yung pag-collect, baka mamaya ang repository mo, isa lang. Okay. Sabi ni President 10 daw, para disklaro. Okay. 10 po. Maiwasan natin siya. Sa level natin, sabi nga nila, paano maiwasan ng sugal? Sabi nyo, meron kami tinatawag na damage control agad. Para hindi, kahit na tumataya ka ng makakawal, hindi mo naman kasi pag may cellphone hawak, alam mo yung nangyayari sa loob ng game, kakawa ka. Bahala ka sa buhay mo. Pero huwag niyong pagsugalan ang bata. Yan ang downside. Okay. Bye-bye. Okay. Sir! Coach, may mga, may mga ibang coaches kasi na, ayaw nilang tawag dito, i-surrender muna kasi may personal. Pwede natin yung silang, pwedeng yung gano'n, pero hindi sila part ng game. Okay. Coach, hindi pwedeng hindi siya part ng game o ano man yan. Simple lang yan. Ganun at maaari, huwag natin bigyan ng karapatan. Kung hindi ka makakasunod, pwede rin suspindihin. Big policy. Kasama sa orientation yan, masama hindi sinabi. League policy yan. Sa level pa lang natin, dapat turuan natin sila ng disiplina. Bilang coach, bilang players. Player ka, di ba? So, again, hindi pwede magpunta sa court na naka-chinelas. Hanggat maaari kung naka-formal tayo. Sa level mo pa lang, as early as now, simulan mo na yung disiplina. Okay. Para pagdating mo ng national, kung makarating mo kayo national coaches, players, bawal mo ang pupunta sa venue na naka-chinelas. Kaya nga ako naka-short kasi ang all the way alam ko court tayo eh. Kaya ako lagi naghahanda. Mahirap magturo pag naka-jogging pants eh. So hanggang maaari coaches, naka-proper attire po tayo. Add lang ako dun sa cellphone. We play how many minutes of basketball for you? We play only 40, maximum 1 hour. Yung isang oras, number 1, we play Saturday, Sunday, right? So weekend, walang trabaho. Depende kung nadadala natin yung trabaho sa game or whatsoever. Imposible yung head coach or coaching staff walang kasamang asawa, girlfriend, or pwedeng pag-iwanan ng telepono. But not in the bench. Sorry, but really no talaga sa amin. In fact, Coach Vivid, you were part of 2023 youth, di ba? Ang repository ng cellphone, isang malaking La Familia Tupperware lang naman yan, that is put in on top of the table official. So kung yan talaga may emergency, pwede mong kuhanin. Paalam ka sa tournament, sa deputy tournament director. May emergency ako, kailangan telepono. But you have to return it, you have to surrender it. No one is excused in the league. Ang point lang kasi, kami ni Sir Edward, even sa pro, in fact, even referees, kinokollect namin yung telepono. Ang sugal po kasi ngayon, especially pag naka-live stream, jump ball, first possession, first assist, first rebound, lahat yan may corresponding ano. Nung time namin, we're even shown, lumalabas kami, 10 under, lumalabas kami live, Aliw Channel 23, HD, mas gustong-gusto ng mga underground na gaming na gaming platform. Although wala na yung mga 1xbet kasi pinaalis na yan dahil they're not registered in the Philippines. But still, mas marami yung underground. Minsan nga, yung sugarol, yung mismong nagpapatayan, nasa loob ng venue. So, yung excuse natin ng telepono, that's really, alam ni Coach Vivid yan. We're strictly implementing talaga yung mobile phone surrender. Tournament director, nakalagay dito sa handbook natin. If anyone is found violating this rule, 3 game suspension ang ibibigay natin sa maaari, nasa guidelines mo naman yan, may kopya ka niyan, so dapat maiwasan natin. The same time, even sa pagbigay ng warning pala, dagdag ko lang, i-add ko lang ulit. Meron kami tinatawag na separate. Kasi pag bibigay na yung warning sa amateur, pag winarangan ka sa bench, literally lahat warning, di ba? Sino doon ang winarangan? Hindi naman si coach, yung player. So ginawa namin ng
house rules. Pag si player nag-warning, siya, si player, players decorum. Pag si head coach ang warning, coaches decorum. Para identify naman natin. Pero naman yung pag winarayan ka, across all naman. Kaya lang, ina-identify na natin. Para alam na nung, sino winarayan? Players po, para alam ni coach. Sino si player? Identify ng referee. Papasok siya sa players decorum at coaches decorum. Okay. Meron tayong tinatawag. Yan yung opposite side, lahat yan ay hindi possible receiver. Yan ay mangyayari away from. Pag dito ako magto-throwing ng inbound, dudugtong ko mamaya para makita nyo. Dito ako mag-i-inbound ng bola, opposite yan. Lahat ng mangyayari yan, foul dyan, ay away from the play. Lahat ng mangyayari sa side ko, yan, si coach, dito, lahat yan ay possible receiver. Para madinig-manig yan. Kasi dati ako hinati yan sa apat, maski ako litong-lito ko dyan palang tatangin ang away from. Sinipla ko na lang. Hinati natin to sa dalawang division, doon at dito. Pag dito ang bola, possible receiver lahat yan. Pag doon ang sabi lang final, away from the play. One shot, retain possession. Yun po ang pwede. Again, hindi rin siya papasok sa personal foul natin. Pero magiging team foul lang. Okay. Tapos, under the last 2 minutes, lapit natin sa kanila para mag-isang. Tulong mo ako dito. Huwag katapalan na sa dali. Coach, kita niya. Under the last 2 minutes, meron tayong option. Sa atin ang house na gusto. Hindi, okay na, coach. Okay, thank you, kuya. Okay. Ano yung first option natin? Pag dito direction ng play mo, dito ka mag-shoot, dito ka mag-throwing. Okay, clear ko Yan. Under the last 2 minutes po yan. Diyan ka mag-throwing. Ano yung isa? Ito yung isa. Pwede ka rito at pwede ka sa bench side. Tatlo ang option mo under the last 2 minutes. Pag galing sa successful field goal or nag-turn over yung kalaban, meron ka, nag-time out ka, pwede kang magkaroon ng option. 3 options. Okay natin, sir. Nangyari, galing sa shoot, nag-throwing ka, hindi ka nag-time out. O nag-time out ka, hindi naman naibigay ng table position. O sure, aawain mo yan. Pero then, nangyari yan. Nag-time out ka, hindi naibigay. During the throw-in, dito ka, mag-throw-in ka, pasok mo matangin mo. Pasok mo mataas. Sabi yung bola na outside. Dito siya nag-throw-in. Yung bola na outside. Ang tanong ko, coaches, ilan pa ang option nyo? Ilan pa? O sakali ang option nyo for throwing. During the, tas nag-time out ka. Nag-run yung time out mo. Di ba, nasabi ko nung una, hindi nag-run yung time out mo kasi hindi kayo nagkain. Only ka nagsabi ng time out. So, nangyari, nag-throw-in si player. Pag-throw-in ni player, na-deflect po, bumagsak yung bola, same spot. Ang tanong ko po dito, ilan ang option na time out? Sino po makasagot? Player. Ilan ang option? Malakas sa loob mo, ha? Sige. Ilan? Sige! Ano naman, sinobra ko. Ito lang ang sabi ko kanina. Sumobra ka naman sa akin. Ito lang. Ilan ang maging option na sakasakali? Coach, ilan? Tingin mo. Apat din sa'yo, coach? Hindi, tatlo lang tayo. 3. 1, 2, 3. Ang tanong ko lang, ibang sitwasyon to. Binigyan ko lang ng situational para at least magtindihan nyo.
Ilan po ang option niyo, coach? Bigla po. Tatlo pa rin. Tatlo pa rin. Sino nagsasabi na tataas ang kamay? Sino nagsabi ng dalawa? Dalawa. Panalo ko kayo. Kasi, bakit? At that time nung nangyari yan, sa lumang rules, ang sinasabi, 24, di ba? Dati, tawag doon team control at players control. Sa ngayon ng 20-point second, 20-point rule, lahat yan ay team control na nangyari. So, nung time na nag-throw in si player, nag-flip yung bola, tumakbo na yung game clock at shot clock. So, ang mangyari dyan, pwede kang mag-throw in dito at tawag yun original spot or itatawid mo dito sa dalawa. Yan na lang po ang option na po pwede sa Pero sir, bababa ng 40. Okay. Ito naman yung tama ka dyan. Kung di ka mag-throwing, kung natin dyan 23 seconds, ang shot mo 23. Kasi original mo ka eh. Kasi hindi ka naman dito, di ba? Dito, original. Pag dito ka nagpunta, magiging 14 na lang ang shot clock. Dito, sir, kaya ko siya, hindi tayo naka-straddle. Okay. Paliwanag ko sa inyo ha. Kasi, dati, ako, maski ako, thank you. Okay. Para matitayo yung konsepto ng basketball ko sa akin to, interpretasyon ko. Amateur tayo na kasanayan, ito yung kalahati ng court. Front court, back court. Dito ko shoot sa front court ko. Pag ako bola, doon na throwing, kayo coaches dito kayo, I mean, hindi sa akin eh. Hindi yung wala kung ang shot clock ko ay 14 o 24. Tama po ba ako? Kaya kung nagbigay ka ng instruction sa player, kahit kayo dito, na pwede naman tayo tumanggap ng bola dito. Lagi sinasabi na rin, pwede kang tumanggap ng bola. Pilit natin pinapatag ng bola sa side nyo. Pero the mere fact na ka-straddle kayo, ang pinag-uusapan lang dito ay kung saan magbabagsak ang shot clock mo, kung 24 o 14. Pag ito mo pinasa, 24. Pag ito pinasa, 14. Tapos ang player mo, pilit kinukuha yung ball, meron kang ditong pagkakataong tanggapin para magkaroon ka na 24 seconds na shot clock. Okay. Ito po ang sa atin. Hinabi ko yan para mabilis mo mag-identify yung throw-in mo during the last 2 minutes na nag-time out ka. Upon successful field goal, nag-time out ka, pinili mo itong throw-in spot na to. At dito ako nag-throw-in. Anong shot mo ngayon? Identify ko na agad na 24 at yung player mo hindi mahihilapang mag-identify na pwede pala akong tumanggap ng bola sa backcourt. Yun po logic doon. Kasi dito, totoo lang, lito kayo eh. Kahit player ito, sabihin mo sa player, ako nang magtutuwin ako, pwede ka tumanggap ng bola ito. Pag pinasa bola ito pa rin. Kaya minsan na nangyari, ito yung kalahati, pilit ipasa anong violation nangyari sa player. Backing. Kasi bakit? Pag tayo ng bola, from the original throw, receive the ball, pagbagsak, back, control ko na. Bigla akong pagpupunta rito, backing. Ito meron pa, kung dito ako tumanggap ng bola, wala akong pagkakataong magkaroon ng backing. Kasi alam mo na ikaw ay may karapatang ipasaan ng bola o receive ng bola dito. Okay? Nakuha ko natin logic niya. Bakit naman mo hindi ko? Dapat sabi nyo, FIBA. Dapat dyan ang throw-in. Ano ang kakampi nito? Example, dito ako pupunta. Nag-time ako under the last 2 minutes. Nag-throw-in ako. Eto, ay, dito ako siya sumushoot. Dito ako sumushoot. Ano, malaking pag-uulang na meron ako. Pag nangyari, nag-throw-in, nakagawan ako. Ano kakampi nito? Kasi ang score, 71-70. Lamang ka ng 1 point, ito lamang ng, behind by 1 point. Tapos dito ka nag-throw in. Ano ang possible na mangyari? Tapos ang natitira, ito sir, pala, pinaisip ko naman, natitira ay 5 seconds. Ha? No experience sir, mas lumilit. Tama, di ba? Hawa ko daw sir. So ikaw, naagawa ka ng bola, shoot 2 points. Eh pag dito ako throw in, anong meron ako? Meron pa ako pag-asang dumipensa at hindi siya magkakaroon ng instant
2 points. Kasi yung oras, tatakbo pa yun. Tama ako, sir. Ilang mga pagkakaiba ng atin. Hindi ko natin pinibigyan ng mabilis na okasyon. Doon ho tayo sa pinakamaganda. Parang wala rin pa rin, merong advantage. Dito kasi may advantage sa akin. Tama ba ako, sir? Kasi pag nagawa na ako ng kampi ko, goal. Tama ako, sir? Wala na, yung depensa pa lang ang nangyari. Nakakalas lahat, tapos ito, dalitas walang tao rito. Tapos nakagawa ako ng pagpasok pa lang, nakuha yung bola. Ligan na yun kasi pagpasok ko ng bola, kung marunong pa sa depensa yan. Nakagawa, short po. Dito, may pagpasa pa ako, mga rito. Nai-gets ko natin goal. May tanong, okay. Ito naman ang hindi po pwede magkaroon ng option. Pag ang bola ay lumabas dito, sa side na to, nagkaroon po niya, lumabas siya, dito lang po, magkakaroon ng throw-in. Except, lahat po ng foul na natawag ng referee, ang throw-in natin ay nearest side. Tumawag ako ng foul, hindi ho siya FIBA. Tumawag ako ng foul, dito sa common area, ang throw-in natin ay lahat side, parang PPL. Sideline. Hindi ho siya baseline kung saan nangyari. Ngayon, nangyari dyan, outside lang. Nangyari, tumawag ng foul. Pwede mo mag-option kasi may tawag na foul. So may option pa yun. Pero pag yan ay out of bounds lang, wala. At saka yung isa pa, pag kickball, violation yan. Pwede kang kasi sa side niya. Gawa natin. May question po? Yung sa shot clock lang po pag nag-time out ka, pag dun po sa app, itang shot clock po. Anong dito ba? Opo, yung sa last 2 minutes di ba? Pag, di ba tatlo po yung option? 24. 24 pag doon. Okay. Pag dito ako mag-throw-in, 24. Kapag babasya na lang dyan, pag pinasanod na yung bola rito, magiging na to 14. Pag doon na-receive. Kasi dito lang, specific na alam mo na, pag dito ka nag-throw-in at doon mo pinasa, 24. Pero pag pinasa ng player mo, pilit pa rin pinasa ng player natin doon, 40. So, the mere clock na pag ipipiti-pasa ron, pwede na may pasa rin. Okay. Pero pag ang shot clock mo ay 30 na lang, wala ka ng option. May option ka pa pero yung dalawa na lang. Okay, pwede po just Yes, sir. dalawang options, sir. I-divide po sa options. Hindi. Pag 30 na lang shot clock mo, hindi na. Kasi wala ka ng ibang ano. Hindi na siya magiging pwedeng 14. Hindi na siya pwede maging 14. Halimbawa, wala na sa game clock mo na. Sa game clock ay 30 na lang. Wala na, dito ka talaga. Pwede mo siyang i-cross. Or, nangyari, example set, doon yung drawing, 16 seconds, di ba? So meron ko pang successful goal at drawing ka. Tatapik yung bola, natalang 13 seconds, dito nangyari. So pwede ka mag-stay dito or i-cross mo na lang. Same thing din naman yung sinabi ko ayun eh. Nangyari yung drawing niya, tapik yung bola. Nangyari 23, nangyari sa 23, di ba? Meron ka na ng 23. So meron ka na ng ilan pa cross, 7 pa cross, tama ba ako sir? Pinili mo mag-drawing dito, lalabas siya, 14 pa rin kasi makaroon. Okay po? Question po? Kung sa pro po namin ay nag-introduce kami ng Blaze 3, dito po ay hindi ko nilagay ng Blaze 3, bagos ang ginawa ko ay free 3. So, ang free 3, para magkaroon ng free 3, dapat isa man o pareho kayo ay penalty situation. Itong free 3 ay hindi lang pang isang category, across all category. Pag ang team ay penalty na, pwede kayo magkaroon ng option tumira ng 1 shot, pero pag pumasok, 3 shot. Or pwede nyo gawing option, 2 free throws pa rin. Thank you, Kuya. Dito sa may dulo niyan, magkakaroon ng tinatawag na parang sumay. Paliwanag ko lang sa inyo. Dito lang siya pwedeng tumira. At dito sa likod, may guhit yan.
Ito yung half court. Ito yung Google. So si player, pwedeng magkaroon ng option basta ang team ay nasa penalty. Basta penalty ho, wala kang quarter na pinipili, wala penalty ka ng first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter, at saka overtime. Pwede ka pagkaroon ng tinatawag na free. Dito ka titira, one shot, pag pumasok, convert into 3 points. Pwede ka rin mag-option. Kung gusto mo naman 2 free throws lang, dalawa ang ibibigay sa'yo. Dalawang free throws. Okay? Ngayon, hindi pwedeng ilangin si player A. At pag free 3, kung sa normal, ang ginagawa natin ay dito, dito, dito. Mangyari dyan, adjust lang po tayo. Kung sila ay dito, si X dito, mapupunta si X dito, mapupunta si O dito. Magkakaroon tayo ng 1 forward adjustment. Okay. Ito naman, yung mga players na behind, hindi sila pwedeng may tao rito. Dapat walang player kasi yan ay uncontested na tira. So lahat ng players dito ay nandirito. Okay. Nakukuha po natin. Hindi po sila pwedeng pumasok basta-basta. Ano ang rule niyan? Etong mga nandirito, pwede silang upon release ni player A, hindi pa tumatama sa ring, pwede silang going for sa rebound. Ito naman, at nandirito, dapat tumama muna ang bola sa ring. Hindi siya po pwede tumakbo na nasa area pa ang bola at sila. Yan ay magiging violation. Okay. Ganun din sa kabila. Ang inaalawan na natin o pinapayagan natin na pumasok basta upon release ay itong mga players na going for a rebound. Hindi rin pwedeng puntahan direct ni player O. Nasa rules o, sinasabi sa rules, hindi illegal yung ginagawa na nagpi-free throw ako. Ito, tungo sa natin sa Philips, which is illegal rule. Kasi uncontested na ito. Kunyari, nagpi-free throw ka. So, dyan ka lang ha. May bola ko kunyari hawak. Ang turo natin, pupuntahan dito. Illegal rule. Kaya kung may bilog yan, siya lang ang may karapatahan sa bilog na yan. Parang jumper yan. Hindi ko siya pwedeng ilangin kasi may karapatan siya kumuha ng rebound. Basta dito ko magaling, upon release, pwede na pupunta. Ganun, ito lang pagkakita dapat ito mga basta. Mali po yan. Dapat po, kung gusto mo siyang i-box out, dito siya pupunta sa likod. Outside the ceiling. Pero hindi tinuturo yan. Yung mga nagtuturo sa inyo. Pero technically, kung babasahin niya yan, bawal muna. Kasi nga, kaya nga sa ceiling din kanya lang yan. Pwede akong tumalon, kasi kita mo, pag yung pinuntahan ko, pag tira ko palang tumalon ako, pinuntahan ko, wala na akong karapatan gumana. Ako ko na yan. Bakit na ako, pero may karapatan ako, kanali ko, tutulak kita, nahihigit mo rin pa, di ba? So dapat ang kaya natin, dito lang sa outside. Lokay mo naman yan, sir. Pinuturo yan, di ba? Lokay mo, alam mo sa pupunta, malokay ko yan, di ba? Baka pumunta, malalokay ko yan. So dyan, hindi ko pinabago sa inyo, ito ay in-educate ko lang. Wala akong gusto gawin sa inyo, ito yung in-educate kasi yan tawag yan, uncontested. Na hindi dapat i-value. So, karapatan niya, pwede siyang gumalaw, kung gusto niya puntahan. Pero, technically, kung titingnan niya, ay dapat yan ay value. Isa niya pa nag-isimula yung sa aking tan kasi nag-record nyo. Naklaro lang ako, hindi ko binabago yung naturo sa tenyo. Ito ay in-educate ko. May tanong po. So basta po penalty po, tandaan nyo. Pwede ako lumundag. Tumira, dahil mga bata, mga 10 years old, tama ba ka? Tumira ako, napalundag ako. Lumabas ako dito.
Basta ang gala ko dito lang, hindi ako pwede lumabas sa guhit na yan. Kumaroon ako, pumunta. Kapag ganun siya, basta hindi siya pwedeng basta-basta pumunta, papunta sa loob hanggang hindi tumatama yung bola sa ligo. Yes, sir. Kung paano yun, kahit successful L1 po, pwede po basta penalty. I mean, L1 po, tapos penalty. Pwede Bonus lang yun. Basta hindi pumasok ang tier niya, ang successful goal, pero penalty ka. Kunyari, penalty ka sa baba. Basta penalty ka, pwede ka mag-option o mag-free 3. Tumira ka, hindi pumasok, pwede ka mag-free 3. Pero, ito lang yan, may nagtanong sa akin. What if tumira ka 3 points? Choice mo yan. Na-miss yung tira niya. Choice mo yan. Kasi pag itong tira na ibibigay sa'yo ito sa free throw line, pipili mo pa yung free 3. Choice mo na yun. Again, sa tanong mo naman, sir, successful na yung goal mo eh. Nasabi sa road, hindi ako pwede magbigay ng more than. Example, 4, hindi pwedeng 5 mangyari. Dapat yan, equal. So, binigyan kita ng bonus shot. Back, pumasok na. Tapos, i-award na pa kita ng free 3. Hindi na nabigay ko sa'yo, 5 points. Para na pumasok yan. Hindi yan sa basketball, sir. Pag bonus lang, bonus free. Pwede lang isa lang yun. Okay ba? So, may tanong po, pwede lang kayo magtanong.